lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Kapag mayroon pong donation drive, for example, sa simbahan o di kaya ay sa school, minsan may mga projects na gustong mangalap ng mga donasyon, kapag nalalaman natin at tayo ay hinihingan, minsan ang agad na sinasabi natin, magkano ba ang bigayan? Lagi nating tinitingnan, ano ba ang standard? Ano yung standard na bigay? Kaya laging tanong natin, magkano ba ang bigayan? Ang iniisip natin, kung ano yung binibigay ng karamihan, yun din ang ibibigay ko. Ayokong maiba. Kung ano ang napag-usapan or ang sinasabi lang na minimum na bigay, yun lang ang ibibigay ko. We always look up at the standard. Magkano ba yung bigayan sa donasyon na iyan? Sa Ebanghelyong binasa, narinig natin kung papaanong pinuri ni Jesus ang babaeng balo na nagbigay ng 2 kusing, na ang kaniyang equivalent ay ilang sentimo nung panahon ni Jesus. Ibig sabihin ba nito, dahil pinuri ni Jesus yung babaeng balo na nagbigay ng kakaunti, ibig sabihin ba nito na ang standard ng kanyang mga alagad dapat konti lang din para purihin tayo ng Diyos? Ganito rin ba ang ating iniisip? Kapag konti lang pala ang aking bigay, yun pala ang mahalaga para sa Diyos. Yun po ba ang ating naiisip? Yun po ba ang mahalaga? Kung ano ang pamantayan ng iba o kung ano ang ating kakayanang magbigay? Alin po ba ang mas mahalaga? Ang pamantayan ng iba o ang ating kakayanan na magbigay? Mga kapatid, napakaganda ng pagninilay ngayon ng ating Ebanghelyo. Dahil ipinapaalala sa atin yung ating sariling kahinaan kung papaano lagi nating tinitingnan ang standard ng ibang tao. Kung ano ang expectations ng ibang tao. Sa Ebanghelyo, yung mga mayayaman, marami ang kanilang hinuhulog sa kaban ng templo. Dahil iniisip nila, expected ng mga pari, ng mga tao na nakakakita, mayaman ako, dapat marami ang aking bigay. Anyway, sobra lang naman ito. Kung anong meron ako, meron pa naman akong mas marami pa. Sabi nga sa Ebanghelyo, barya lang ito. Ito ba ang ating iniisip? Ang iniisip ng mga tao, kapag may kakayahan ka, mas marami dapat ang bigay mo. Kaya nga, sa Ebanghelyo, yung mga mayayaman, mas marami ang hinuhulog nila sa templo dahil yun ang expected sa kanila. Dahil mayaman sila. Minsan, ganun tayo ka-conscious. Lagi nating iisipin, ano ba ang sasabihin ng ibang mga tao? Kapag ginawa ko ba ito, ano ang sasabihin nila? Di ba minsan ganun tayo? Kapag sinuot ko ba ito, ano kaya ang sasabihin ng iba? Kaya nga ang iba, ang tagal-tagal magbihis. Nakakailang palit ng damit. Ano kaya ang hitsura ko sa harapan ng iba? We always look up to others and their standards, and we follow what they think and what they perceive to us. Iniisip lagi natin ano ang sasabihin ng iba. Kaya nga, kapag may birthday, for example, maraming beses ko na itong narinig. Birthday or kasal, reception sa kasal, o di kaya ay piyesta. Sa maraming pagkakataon, nakakalungkot man, pero isa itong katotohanan. Birthday, mangungutang ako para meron akong panghanda. Ano lang ang sasabihin ng aking mga kaibigan? Si ganito nag-birthday, wala man lang handa.
Magpapakasal kami, pero kailangang bongga. Hindi pwede na kakaunti lang ang aming handa sa kasal. Kailangan magara ang mga suot ng aming mga abay at mga ninong at ninang. Ano na lang ang sasabihin ng iba? O di kaya piyesta. Ang nakakalungkot, piyesta. Piyesta, mangungutang, maglo-loan, para meron lang panghanda. Pagkatapos ng piyesta, iisipin natin, sana ko huhugot ng pambayad. Nangyayari ang ganito dahil iniisip natin kung anong sasabihin ng iba. Pero para sa babaeng balo, sa ebanghelyong binasa, ang kanyang ibinahagi, hindi lang kung ano yung sobra o di kaya yung kung ano lang yung nandun sa kanya, pero ang kanyang ibinigay ayon sa kaniyang kakayahan. Ayon sa kaniyang kakayahan. Mahirap man siya, pero ang kaya lang niyang ibigay, equivalent lang ng iilang sentimo, 2 kusing. Ang standard niya, hindi ang iisipin ng ibang mga tao, kundi kung ano lang ang kaya ko, yun lang ang kaya kong ibigay. Mga kapatid, isang magandang pagninilay at paalala sa atin sa mga pagkakataon na lagi nating tinitingnan kung ano ang iniisip at sasabihin ng iba. At sa ating pagbabahagi, minsan, ang ating tinitingnan, kailangan kong magtira para sa aking sarili. Kapag ibinigay ko ang ganito, mawawalan ako. Ayoko na lang magbigay. Kapag tumulong ako, sayang ang aking oras. Hahayaan ko na lang ang iba ang tumulong sa kanya. Laging nagtitira para sa sarili. At para sa babaeng balo, isang napakagandang halimbawa na sa kanyang pagbibigay, gaano man ito kaliit, pero yun lang ang kanyang kakayanan, but at the same time, nandoon din ang kanyang pag-asa. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Yun po ang nangyari sa unang pagbasa kung nakinig tayo ng mabuti sa babaeng balo na nakausap ni Elias. Iniisip niya, walang-wala na kami. Kapag binigyan pa po kita, mawawalan kami ng pagkain, kasama ng aking anak, magugutom kami. Pero ano ang assurance sa kanya ni Elias? Gawin mo kung ano ang gusto mong gawin, ipagluto mo ako ng kakaunting tinapay at hindi kayo magugutom. Nagtiwala sa salita ni Elias. Yun din siguro ang pwede nating pagnilayan ngayon. Kapag tayo ay nagbabahagi ng ating sarili, ibahagi mo kung ano ang kaya mo lang. Walang pressure. Walang peer pressure. Huwag mong isipin ano ang sasabihin nila. Ito lang ang kaya ko. Hindi ko kailangang magmayabang kung wala naman akong ipagyayabang. Pero sa aking pagbibigay ng kakaunti, sigurado ako, ang Diyos na nakakikita ng aking kabutihan, hindi ako pababayaan.